Ang prinsesa at ang isinumpang kaharian. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, may isang prinsesang nagngangalang Amara. Siya ay kilala sa kanyang kagandahan, kabaitan, at pagmamahal sa kanyang mga nasasakupan. Ang kaharian ni Prinsesa Amara ay laging puno ng kasiyahan at kasaganaan. Ang mga tao ay nagkakaisa at nagtutulungan, at ang buong kaharian ay nasa ilalim ng mapayapang pamumuno ng kanyang ama, si Haring Alaric. Subalit, sa kabila ng kasaganahan, may isang matandang mangkukulam na matagal nang nagtatago sa kagubatan. Siya si Bruja Eldora na naiinggit sa kasiyahan ng kaharian. Isang araw, si Bruja Eldora ay nagpasya na tapusin ang kasiyahan ng kaharian. Gumawa siya ng isang malakas na sumpa upang magdulot ng kapahamakan sa lahat. Habang nagdiriwang ng anibersaryo ng kaharian, biglang dumilim ang kalangitan. Lumitaw si Bruja Eldora at isinumpa si Prinsesa Amara na maging isang halimaw tuwing gabi. Simula ngayon, bawat gabi, ikaw ay magiging isang halimaw, sabi ni Bruja Eldora. Ang sumpa ay masisira lamang kung may makakakita sa tunay mong pagkatao sa gitna ng iyong anyong halimaw at ikaw ay mamahalin ng buo. Nagimbal ang buong kaharian. Sa unang pagkakataon, si Prinsesa Amara ay naging isang mabangis na halimaw pagdating ng dilim. Lahat ay natakot at umalis mula sa palasyo tuwing gabi. Ngunit si Prinsesa Amara ay hindi sumuko. Sa kabila ng kanyang bagong anyo, sinikap niyang protektahan ang kanyang kaharian mula sa mga panganib. Isang araw, habang siya ay naglalakbay sa kagubatan upang maghanap ng lunas sa kanyang sumpa, nakilala niya si Prinsipe Cedric, isang prinsipe mula sa kalapit na kaharian. Hindi alam ni Prinsipe Cedric ang sumpa ni Amara. Nakita niya ang kagandahan at kabaitan ng prinsesa, kaya't nagdesisyon siyang tulungan ito sa kanyang problema. Araw-araw, sabay silang naghahanap ng lunas. Si Cedric ay humahanga sa tapang at determinasyon ni Amara, ngunit hindi niya pa rin alam ang kanyang sikreto. Tuwing gabi, tinatago ni Amara ang kanyang sarili sa kagubatan, takot na makita ni Cedric ang kanyang anyong halimaw. Isang gabi, hindi sinasadyang nakita ni Cedric si Amara sa kanyang anyong halimaw. Sa halip na matakot, naramdaman ni Cedric ang tunay na kalungkutan ng prinsesa. Amara, hindi ako natatakot sa iyo, sabi ni Cedric. Ang puso mo ay kasing ganda ng iyong anyo. Hindi mahalaga kung ano ang hitsura mo sa gabi. Natunaw ang puso ni Amara sa mga salita ni Cedric. Naramdaman niya ang tunay na pagmamahal mula sa prinsipe, isang pagmamahal na walang kondisyon. Dahan-dahan, bumalik ang anyo ni Amara sa pagiging tao. Naglaho ang sumpa ni Bruja Eldora at ang buong kaharian ay muling napuno ng kasiyahan. Ang pagkakaisa at pagmamahala ng prinsesa at ng prinsipe ay nagbigay ng bagong pag-asa sa lahat ng nasasakupan. Ang sumpa ay nagmistulang pagsubok lamang sa kanilang tibay at katatagan. Mula noon, si Prinsesa Amara at Prinsipe Cedric ay naging pinuno ng kanilang mga kaharian. Sila ay nagpakasal at pinagsama ang dalawang kaharian sa isang malakas at mapayapang imperyo. Ang kwento ng kanilang pagmamahalan at katapangan ay naging inspirasyon sa lahat. Ang sumpa ni Bruja Eldora ay nagbigay daan sa mas malalim na pagkakaintindihan at pagmamahal. Natutunan ng mga tao na ang tunay na kagandahan ay nasa puso at hindi sa panlabas na anyo lamang. Ang kwento ni Prinsesa Amara ay naging alamat sa buong kaharian. Ang kaharian ay muling nagbuhay ng mga pagdiriwang at kasiyahan. Si Amara at Cedric ay nagtrabaho ng magkasama upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran. Sa mga darating na taon, ang kanilang pamumuno ay nagbigay daan sa isang panahon ng kasaganaan na hindi pa nararanasan ng kaharian. Ang mga tao ay nag-alay ng pasasalamat sa kanilang mga pinuno sa pamamagitan ng mga pagdiriwang at pagsasama-sama. Isang araw, bumalik si Bruja Eldora, ngunit hindi na siya galit. Nakita niya ang epekto ng kanyang sumpa at napagtanto niyang ang pagmamahalan nina Amara at Cedric ay nagbigay ng bagong pag-asa. Hindi ko inaasahan na ang aking sumpa ay magdudulot ng ganitong pagbabago, sabi ni Eldora. Nakita ko ang kabutihan sa inyong mga puso. Pinatawad ng mga tao si Eldora. Tinanggap siya sa kaharian at hinayaan siyang makipamuhay ng payapa kasama ng iba.
Sa bawat anibersaryo ng sumpa, ang buong kaharian ay nagdiriwang bilang paalala ng lakas ng pagmamahalan at katatagan. Ang mga bata sa kaharian ay laging ikinukwento ang alamat ng Prinsesa Amara at Prinsipe Cedric. Ito ay naging paboritong kwento ng lahat. Si Amara at Cedric ay nagkaroon ng maraming anak na nagmana ng kanilang kabaitan at tapang. Sila ay nagpatuloy sa kanilang pamumuno ng may malasakit sa bawat isa at sa kanilang mga nasasakupan. Lumipas ang maraming taon at ang kaharian ay naging isa sa pinakamakapangyarihan at mapayapa sa lahat ng lupain. Ang mga maharlika at simpleng tao ay magkasamang namumuhay ng may pagkakaintindihan at pagtutulungan. Ang alamat ni Prinsesa Amara ay palaging nagsisilbing paalala sa lahat ng kahalagahan ng pagmamahal na walang kondisyon. Ang kanilang kwento ay nagbigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga pinuno at mga tao. Sa bawat sulok ng kaharian, naririnig ang mga awitin at tula na nagkukwento ng kanilang pag-ibig at kabayanihan. Isang araw, sa huling hininga ni Prinsesa Amara, siya ay nakangiti at masaya, dahil alam niyang nagawa niya ang lahat para sa kanyang kaharian at mga minamahal. Ang buong kaharian ay nagluksa, ngunit sila rin ay nagdiriwang ng kanyang buhay na puno ng kabayanihan at pagmamahal. Si Prinsipe Cedric ay nanatili bilang hari at itinuloy ang pamumuno sa kanyang mga anak. Ang kanilang pagmamahalan ay naging alamat na nagpatuloy sa paglipas ng panahon. Ang sumpa ni Bruja Eldora ay nagbigay ng aral sa lahat na kahit sa pinakamadilim na panahon, ang pagmamahal at katapangan ay magbibigay ng liwanag. Ang kanilang kwento ay nagturo sa mga tao na huwag sumuko kahit gaano kahirap ang buhay. Mula noon, ang bawat henerasyon ay pinalaki sa mga kwento ng kabayanihan ni Prinsesa Amara. Ang mga bagong prinsesa at prinsipe ay lumaking may inspirasyon sa kanyang tapang at pagmamahal. Si Bruja Eldora, na naging bahagi na rin ng komunidad, ay nagturo ng mahika na ginagamit sa kabutihan. Siya rin ay naging gabay sa mga kabataan na nais matutong gumamit ng mahika para sa mabubuting bagay. Ang kaharian ay nagpatuloy sa kasaganaan dahil sa mga aral na natutunan mula sa sumpa. Ang pamumuno ni Prinsipe Cedric at ang kanilang mga anak ay naging halimbawa ng mabuting pamamahala. Ang kanilang kwento ay nagbigay daan sa maraming bagong alamat at kwento ng kabayanihan sa buong kaharian. Ang kaharian ay naging sentro ng kalakalan, kultura, at edukasyon sa buong mundo. Ang bawat bisita na dumating sa kaharian ay natutunan ang kwento ni Prinsesa Amara at humanga sa kanilang pamumuhay. Ang mga aklat at talaarawan tungkol sa kanilang buhay ay naging mga gabay para sa mga bagong henerasyon. Sa bawat tahanan, ang kwento ni Prinsesa Amara ay binabasa tuwing gabi upang magbigay inspirasyon sa mga bata. Ang mga monumento at estatwa ni Prinsesa Amara ay itinayo sa bawat sulok ng kaharian bilang parangal sa kanyang kabayanihan. Ang mga pintor, manunulat at musikero ay lumikha ng mga obra na nagkukwento ng kanyang buhay. Ang sumpa na minsan ay naging sanhi ng takot at pagdurusa ay naging inspirasyon sa lahat. Ang bawat isa sa kaharian ay natutong magpatawad at magpakita ng pagmamahal sa bawat isa. Ang mga alaala ni Prinsesa Amara ay nananatiling buhay sa puso ng bawat isa sa kaharian. Ang kanyang tapang, kabutihan, at pagmamahal ay nagbigay daan sa isang maliwanag na kinabukasan para sa lahat. Ang alamat ng prinsesa at ang isinumpang kaharian ay nagpatuloy sa bawat salinlahi, isang kwentong walang hanggan. At sa bawat dulo ng kwento, laging may aral na ang tunay na kagandahan at tapang ay nagmumula sa puso, at ang pagmamahal ay laging mananaig sa lahat ng bagay.